Walking on a trip. How can I explain? Hi, good afternoon sa inyo. Good morning, good evening, good day kung nasa mga parte kayo ng mundo at welcome sa panibagong vlog. Biyernes na naman. Ay! At ayun, nagsasounds lang ako para, syempre, galing sa trabaho. At para naman matanggal-tanggal yung pagod sa pamamagitan ng kanta, di ba? Ayun ang aking pantanggal ng pagod minsan eh. Sounds lang tayo sa bahay. At anong oras na? 5:30 na, kakalabas ko lang. And as usual, merienda, walang laman. At ayun lang meron dito. Yan yung niluto ni Mrs. para sa aming tanghalian kanina. Ano yan? Talong na may parsley and bawang. Sarap yan. Tikman nyo yan. At syempre, ito yung aming kinain. Ang pasta with meatballs. Ayan. Ito na lang siguro may meriendahin ko. Pupunta dito yata mamaya yung tito ni Mrs. Siyempre, Friday ngayon. At para celebrate ang Friday, di ba? Hindi ako makakapunta ngayon sa kapatid ko eh. Ang nangyayari ngayon, kada Friday, pupunta kami sa kapatid ko. And, teka lang nga, baka mabasag yung mga plato namin. And, ayun, may trabaho si Mrs. bukas ng umaga. Pag nagpunta kami sa kapatid ko, pwede kaming malate umuwi. Pwedeng malate magtrabaho si Mrs. bukas. At ayun na lang yung pinili ko, pupunta dito si Tito, yung tito ni Mrs. para dito kami mag-chill. At least, makakatulog na maaga si Mrs., di ba? Hindi siya yung mapupuyat kasi pag pupunta kami dun sa kapatid ko, magdamag kami nandun. Mapupuyat siya. Pag gusto nyo na matulog, hindi pa pwede kasi nandun kami sa ibang bahay. Dito, pag nandito kami, pag gusto nyo na matulog, pwede na siyang matulog, di ba? Dahil nandyan lang naman yung kama sa kwarto. And, yun, merienda muna tayo. Ayan, pasta with meatballs yan. Diba? Okay na yan. Heavy. Ubusin ko na nga. Hindi ko alam kung maubos ko. Ito muna. Ayan. Nandito si Kuya. At may video daw siya mamaya. Alas 8, magbibideo siya ng music videos ng mga rapper dito sa lugar namin. Tapos yung bunso namin, hindi pa nauwi. Siguro nagbabasketball yun dun sa court. Kasi dumadaan ako doon pag galing sa trabaho. Nakita ko ang daming mga naglalaro mga bata. So kung nandun siguro yun. Cheers tayo dyan. Ayun, nag-message na si Mrs. Labas na daw siya. Nung oras na. 6:10. Sakto. Grabe yung balahibo ng aso namin. Oh. Makakapit na sa mga jogging pants. Kailangan siguro linisin tong ano na to. Yung taklob ng sopa, itong cover. Siguro bukas o sa ibang araw, may trabaho kasi si Miss bukas. So let's go. Wala pa yung bunso namin. Basketball yata. Tambay sa basketballan. Salamin lang ako at matirik pa yung araw. Let's go. Siyempre bag. At wallet. Siyempre nandito yung mga documents, di ba? Nandito naman si Kuya sa bahay. Kaya hindi ko na inilak. Taas pa ng araw, oh. Tapos may hangin. Malapit na ako. Grabe yung traffic dito. Pag ganitong oras, labasan ng trabaho. Buti na lang nakamotor tayo kung nakakotse. Sigurado may 20 minutes papunta dito sa trabaho ni Mrs. Yun, malapit na ako.
Palibasa, mainit na ngayon. Ang daming nagpupuntang mga tao sa park eh. Kaya siguro pag ganitong oras, traffic. Matagal? Oo. Anong kakainin natin? Hindi ko nga alam eh. Pizza na lang siguro tayo. Out pa natin tayo dumaan eh. Traffic dito eh. Nandito na kami. Sa supermarket. Mainit na dun sa parking na. Hindi pa siguro. Let's go. Mainit na. Mas mahal ng gelato dito. 340. Walang ano? Ha? Matamis. Yung puti. Anong patay? With chocolate. Blue. Ate, tawag na. Ay. Mandiamas na golden cup. Kape. Tapos na kami dito sa supermarket. All this time, I've been holding on so tight, 'cause so that Yan, nakabili na kami ng pizza. Yan na lang hapunan namin. Tinamad na magluto. Ha? Masarap sana may french fries na. Pero okay na yan. At least medyo diet naman, di ba? Uwi na kami sa bahay. Sinubukan ko mag-scratch and win. Talo. Nangangati kasi ang kamay ko eh. Kabaligtaran pala yung nangyari. Sabi ni Mrs. pag nangangati daw yung kamay, ito pala dapat yung pang-ano ko. Ito yung nangangati eh. Ito yung pinang kaskas ko. Yun, talo. Tara, let's go. time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. Dito na kami sa bahay. Dito na ako nagpark muna sa labas para pagkaon kay Bunso. Kay Basti. Hey! Samari ko, how are you? Nandito pa si Kuya eh. How are you? Tutulog siguro yun. Yung anak namin panganay, nandito. How are you, mommy, my love, so sweet? May video daw siya mamaya eh. Tapos, ayun, gabi na siguro ang uwi nun. Bili kami ng ice cream, pizza, para sa hapunan. Gusto ba sa yung isang balabaw na pasta? O kinain mo? Nakakalain ko yung natira. Dami pa. Bumili rin pala ako ng cheese. Ayan, may cheese tayo dito. Ayun, kakaulin ko muna si Basti bago kami kumain. At si Mrs. na yung naglabas kay Posti sa aso namin.
Palabas na pala si Basti sa ano niya. Sa practice. Ayun, nakaangko na si Basti. Nakapalaro pa ng shooting. Tara. Uwi na kami sa bahay. Kain ng pizza. At paparating pa si Tito Owen, yung tito ni Mrs. Magsashop ng konti. Pero hindi pa kami nakakabili ng aming iinumin. Ayun ang problema. Dito na kami sa bahay. Hinihintay na kami ni Mrs. Chi? Kumain ka na? Yung kain na na. Pizza. Pagod. Yan, kain na na. Ate tayo din. Yun no, pizza. Mainit na ha. Init ha. Ano ba? Kikaldo. Pupi! Benny? Sarap nito oh. Pwede itong gawin sa Pilipinas no? Ano lang siya, pizza. Gagatan mo sa gitna. Lalagyan mo ng palaman na vegetable salad and mayonnaise tsaka tuna. Pwede dito ng sentiro tuna no? Sarap. Hindi na tuloy yung aking kausap na mag-iinom. Pasti. Kami na lang ni Mrs. na mag-iinom. Bibili na lang ako ng wine sa bilihan ng wine. Kung meron pa. Bukas pa. Pero mag-aalas 9 na. Alalasan yung mga negosyo dito. Nagsasarado. 8. Sana may abutin pa ako. Habang si Mrs. ay naghuhugas ng mga plato. Ano gusto mo inumin? Ano ba masarap doon nung tayo pumunta? Yun yata tig sa 7 at tig sa 6. Red wine na. Yan, bili muna ako ng red wine. Wow! Ha? Ilaw. Yun, labas muna, labas. Nakabili na naman ako ng cheese tsaka ng salami. Bale, iinumin na lang yung kulang. Meron naman dito pero puro white wine eh. Sarap sana mag gin tonic eh. Wala akong gin natitira dito, puro ubos na. Kakain lang ako ng mani. Mani muna, mani. Ay, hindi pala manita. Almonds. Yan. Walang katao-tao dito sa lugar namin ha. Ayan ha. Ilang kotse lang tsaka bus. O dahil siguro sa kainan ngayon. Oras ng kainan. Lapit lang naman yung bilihan ng wine dito. Yun, may bus. Dito na ako sa bilihan ng wine. Yun. Bukas. Nakabili na ako. Isang wine tsaka isang beer.
Lapit na ako sa bahay. Dito kami dumadaan ni Posty pag namamasyal. Ito ang kagandahan dito sa aming bahay, no? Tapat namin park. Mag-ingay ka man ng mag-ingay dyan. Walang magre-reklamo, di ba? Meron naman bilihan dito ng coin sa malapit sa amin. Pero sobrang mahal. Halos 10 isa, 15. Kaya medyo lumayo ako. Yan yung bahay namin sa tapat. Andito na ako sa bahay. (9:30) pa lang wala nang katao-tao dito sa kalsada. Ganun dito pag may mga trabaho, maagang matulog yung mga tao. Kung hindi naman, nandun sila sa mga bar, sa mga park. Meron kasi mga bar dito sa mga park. Yun, doon sila tumatambay. Ayan, nabili ko red wine. Pakita ko sa inyo. Yawn. Ang volume nito 13.5. Sakto lang. Red wine. Init eh. Taga lang, lalay ko lang sa rep. At bubili rin ako ng isang Corona extra. Mabibitin. Ay, magti-t-shirt na ako. Grabe. Ang init. Ayun, kapag-bihis na ako. Tapos naka-short na lang ako. Ay, ang init na. Wala akong pambukas ng red wine. Mag-chill kami ni Mrs. ng red wine. Pampatulog. At walang dumating na bisita. Pagod din kasi yung si Tito, yung Tito ni Mrs. Hanggang 7:30 daw siya nagtrabaho. Tapos nagtanim pa daw yung amo, tinulungan niya. Kaya, ayun, sabi niya, bukas na lang daw siya pupunta. Pero naghihintay na siya ng bus. Naiwan pa siya ng bus. So, ayun. Hindi na daw siya tutuloy. Kasi pagod na rin. Tapos may pasok pa siya bukas. Mangyayari, kung dito siya matutulog, kinabukasan ng maaga, kailangan niya gumising ng maaga. At umalis ng maaga, di ba? So, ayun, sabi niya bukas na lang daw. Kaya bumili na lang ako ng wine. 6 euros isa. Mahal yung beer. 2 euros isa yung beer. Grabe. Samantala pag binili mo sa mga negosyo, mga 1 euro lang. 2 times yung presyo pagdating sa 3 times yung presyo pagdating sa mga bilihan. Hindi ko naman alam na hindi makakarating si Tito Awen, yung Tito ni Mrs. Kaya hindi ako bumuli kanina. So, ayun, titikman ko muna to. Masarap ba? Dito na lang tayo sa normal na baso. Yan masarap siya. Bango. Tapang. So, tatatarin ko na yung cheese na binili namin, tsaka yung salami. Ito yung cheese. Ayan laki niyan. Salami. Isang buong salami na malaki. Kuha din pala ako ng parang ham. Yun. Meron tayo ditong maliit, pero meron din ako ditong malaki. Ubusin ko muna yung maliit. Ayan meron tayo dito malaki. Yan. Tad muna tayo. Sarap yung cheese na to, 6 euros. Hindi ko lang ilang grams to. 2 guhit.
Tikman natin, di ba? Yan mga masasarap na pulutan pagdating sa red wine. Tanggalin mo lang yan kung anong yan. Itong parang ano niya, balot. Kasi ano to, parang kandila yung lasa niyan. Kaya pag kinain nyo, hindi masarap, di ba? Yun, naku, nadali pati. Napakapal yata. Ano? Oh. The best to sa red wine. Yan. Square natin, di ba? Ito yung cheese ng lamb. Ito yung palagi namin binibili dito. Mas masarap siya kaysa yung mozzarella lang nabibili, yung panglagay sa pizza. Ito the best. Tsaka mas gusto ko rin to sa kumpara sa parmesan cheese. Tikman mo to. Ha? Medyo matapang. Sarap, no? Cheese. Ha? Wow. Tatad naman ang karne. Dito naman tayo sa salami. Haba ng salami na to. Maganda na kasi yung minsan madami kang stock dito, di ba? Katulad ngayon, wala kaming stock na wine, pero marami kaming stock na pulutan. Para pag nagkayaan, pag nagkaroon ng bisita, walang problema. Ito yung tinatawag nilang salami dito. At sa Pilipinas, parang ano na ito chorizo. Nilalagay sa pansit. Yan, no? Sarap yan. Yun, no? Solid, oh. Tabang. Ah. Solid. Yan, okay na. Ang aming pulutan. Tapos may red wine tayo dito. Tatadtad din ako ng ham. Mukhang masarap yung ham. Taba naman na rin. Yan, oh. Yan, mga masasarap na pulutan. Nahilaw to, di ba? Shake na. Pero matagal tong pinapreserve, di ba? Sa malamig. Dapat talaga dito matalas yung ano mo, kutsilyo. Tingnan nyo naman kung gaano kanipis yan. Oh. Dapat ganyan lang kanipis yung gayat. Oh, masarap ha? Tapos lagyan mo ng cheese. Cheese. Wow. Yun, tapos na. Diba? Pag kayo pumunta sa mga restaurant dito sa katulad sa lugar namin, Perugia, kumbaga Umbria, yung region,
Tapos pumunta rin kayo sa mga Florence. Ito yung malaking nakasabit na hita ng baboy. Ayun yung laman yan. Mahal yon pag binili nyo. Gayat-gayat lang yon. Parang katulad ng ginagawa ko. Pero yung kutsilyo talaga nila, na yung mahaba na, Naman na manipis. Sobrang talas. Ayun, kompleto na. Ayan o. Lumapitagan si poste. Kala siguro siya eh. Ayan ang aming pulutan. Meron tayo ditong ham, salami, syempre, and cheese. So, ayan. Tibis nagiinom na. And, cheers tayo. Cheers! Yung anak namin panganay nagbibideo. Mamaya daw siya mga 12 daw yung uwi niya. So, dito ko latapusin yung vlog namin ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo. Nandito pa rin yung ano namin, mga kulangin, mga pulutan. Para pa tayo salaming malaki dito. Magtabang na. Ha? Masarap yung medyo maalat na. So, ayan, dito ko na puputulin ang aming vlog. At kita-kits tayo sa susunod. Ingat palagi, syempre. And God bless sa inyo lahat. At happy weekend. And see you next time. Ciao.